Sa video na ito ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa shortage at surplus. Pero magiging focus natin ay ano ang dapat gawin ng pamahalaan, ano ang pwedeng nilang gawin, at ano ang pwedeng gawin ng isang individual na business person or ng isang mamimili din. So, ano ang dapat gawin kung may shortage? So, balikan muna natin yung shortage natin. Ibig sabihin, ang quantity demanded ay mas marami kaysa sa quantity supplied. At makikita natin siya dito sa ating demand and supply framework. Una, dito sa part na to, 50 yung ating quantity demanded at ang supplied lamang ay merong 10. Ibig sabihin, sa points na ito, meron tayong shortage na 40. Dito naman, sa part na to, meron tayong demand na 40, pero ang kailangan lang or ang naisusupply lang ng mga producer ay 20. Kung kaya, mayroon tayong shortage na 20. So, anong pwedeng gawin ng isang, katulad ko, halimbawa, ito yung ating puto bongbong at ano ang pwedeng gawin ng pamahalaan. So, narito yung mga pwede nilang gawin. Una, ay pagpapataw ng price ceiling, pag-angkat, subsidy, at pagpapalawak ng production. Okay, doon muna tayo sa pagpapataw ng price ceiling. So, pag sinabi nating price ceiling, ito yung pinakamataas na halaga na pwede nating ipagbenta yung ating puto bumbong. Okay, kasi pag may shortage, maraming demand, kakaunti ang supply. Ibig sabihin, maraming tao ang maghahanap ng produkto na iyon. So, ano ang pwedeng gawin ng mga producer? Okay, ng mga nagbebenta. So, maaari nilang itaas ng itaas yung presyo. Okay? Maaari nilang itaas ng itaas yung presyo para bumalik doon sa tinatawag nating equilibrium. Okay? Para bumalik dito sa 15 at sa 30. Naturally occurring yung pagkukorekt ng market. Okay? Kasi pag hindi natin yung ginawa, tataas ng tataas yung presyo hanggang sa punto na dahil kailangan ng mga mamimili yung produkto na yon, bibilhin nila kahit overpriced na. So, nagpapataw ng price ceiling ang pamahalaan. At pag sinabi nating price ceiling, ito yung presyo sa ibaba ng equilibrium price. And in this case, 10 piso yung halaga ng price ceiling. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng ibenta yung aking puto bumbong sa halagang 15 pesos kapag may shortage. Kasi ito ang iniuutos ng pamahalaan. Again, lalo't kung kailangan yung bibilhin, halimbawa bigas, at may shortage ng bigas, people will tend to buy even if it is overpriced because it is their need. So, kinakailangan mag-intervene, kailangan pumasok ang gobyerno para maibalik ang equilibrium sa market for that particular rice. And one way of doing it is to put what we call as the price ceiling. Price ceiling ay nasa ibaba lamang ng equilibrium. Now, pag-aangkat. So, kung ang kakulangan ay sabihin natin sa bigas, okay, dahil masyadong marami yung demand sa supply, pwedeng mag-angkat ang pamahalaan ng bigas para bumalik ang equilibrium sa demanded at sa supplied for rice. Kasi pag hindi yun ginawa ng gobyerno, chances of overpricing will occur. Then, of course, the government can also subsidize suppliers. Okay? Or yung mga producers ng palay. Okay? Siguro bibigyan sila ng mga additional na pondo, ma-improve yung kanilang proseso ng manufacturing ng bigas, etc. So, ang punto dito,
Ang punto dito ay mapalawak pa yung produksyon ng tumaas yung supply para magbalik doon sa equilibrium. So yan ang pwedeng gawin ng gobyerno. Ito ang ginagawa ng gobyerno kapag merong shortage. Yun ang mga maaaring gawin ng pamahalaan kapag meron tayong shortage. Again, the aim is to put the market in equilibrium. Pero dito sa pagkapataw ng price ceiling, of course, we will not be able to reach equilibrium kasi nasa baba nga siya ng equilibrium. Now, the next thing is, ano naman ang dapat gawin kung may surplus? So, sa surplus naman, maintindihan natin na ang QD, okay, ang QD ay mas kakaunti sa quantity supplied. And in this case, dito tayo titingin sa taas, makikita natin na ang supply, para halimbawa dun sa aking puto bongbong ay 40, pero ang demanded lang naman ay 20. Doon pa sa isang point, mapapansin natin na ang supply ay 50, pero ang demanded lang niya ay 10. In both cases, dito sa taas, mapapansin natin na mayroong labis na 40, at dito naman sa point na to ay mayroong kalabisan na 20 or surplus na 20. So, ano ang pwedeng gawin ng pamahalaan dito? Again, the goal is to move here sa equilibrium natin. The goal is to move here to the equilibrium. Para magawa ito, the government can do or can intervene sa market. Now, ano yung pwedeng gawin ng pamahalaan? Unahin natin itong price floor. Okay? Unahin natin yung price floor. Kung ang price ceiling ay nasa sa ibaba lamang, okay? Ito yung price ceiling, PC. Kung ang price ceiling ay nasa ibaba ng equilibrium, ang price floor naman ay nasa taas ng equilibrium. At ito sa ating scenario ay 20 pesos or ang price floor. Ito yung kababaang presyo na pwedeng ibenta ng mga producers yung kanilang mga produkto. Kasi pag bumaba pa sila dito, wala na silang makukuhang incentive for producing these things. Okay? Now, ano yung pwedeng gawin ng pamahalaan para tugunan kung merong surplus? Una, pwede nilang, ito nga pala yung una natin, price floor. Ikalawa, pwedeng bilhin ng pamahalaan ang sobrang supply. Okay? So, again, pag binili ng pamahalaan ang sobrang supply, halimbawa ng bigas, the producers will be happy, pero yung taxpayers tayo ang magbabayad nun. And then, of course, anong gagawin dun sa mga biniling supply na yon? Ang gagawin, ibebenta siya sa mas mababang presyo dito sa price floor. Okay? So, kung makuha man niya ng mga smugglers or kung whatever, I don't know what will happen. Then, of course, pwede rin gawin ng pamahalaan kung may sobrang bigas, mag-export. I-export yung bigas. Also, incentivize sa mga nagpo-proseso ng mga labis na supply. So, ano ba yung mga pwedeng gawing produkto galing sa palay? Papalawakin yun. At nagre-resulta yun ng product diversification. Ibig sabihin, hindi lahat ng palay ay gagawing bigas, gagawing iba itong mga produkto. And para magawa mo yun, of course, you have to look for different markets. And the government can do this, the government has to do this para magbalik sa equilibrium ang market. So, doon sa puto bongbong ko, kung kami 10 nagbebenta ng puto bongbong at lahat kami may surplus niyan, pwede naming ibaba yung presyo para marating itong equilibrium. Pero hindi pwedeng bumaba dito sa price floor kasi wala na kaming incentive for selling this product. Wala na kaming magaganansya, kumbaga, sorry for the word, o wala kaming kikitain sa aming production.
Kumbaga, malulugi yung mga supplier, malulugi yung mga producer kapag mayroong surplus. Okay? So, yan yung dalawang pwedeng gawin ng pamahalaan, pwedeng gawin din ng tao, ng individual na businessman o ng mga producers kapag mayroong shortage and surplus.